Muli po magandang hapon sa ating lahat, ating mga mahal na kapatid, at maging ang aming mga bisita na dumadalo po dito ngayong hapon sa ating bulwagan, at maging sa mga dumadalo sa pamamagitan ng Facebook. Tunay nga napakabuti ng Diyos na sa gitna ng mga maraming nangyayari sa ating mga paligid ay niloob pa rin niya na makarating dito ngayong hapon upang makarinig ng kanyang salita o mensahe. Kanina nabanggit ng ating pastor ang patungkol sa Olympics. Sa nalalapit na pagtatapos ng Paris 24 Olympics, I think next week or this weekend ay halos tapos na yan, ay naging saksi ang ating bansa kahapon dahil nakita na natin na meron na tayong isang gintong medalya. Sa katauhan ni Carlos Yulo na nakasungkit sa event na artistic gymnastic floor exercise. Tunay nga, bagamat ang mga pinadalang contingent ng ating bansa ay lean or kokonti, ay kahit paano sa wikang Pilipino ay hindi sila uuwing duguan. Meron kahit isang medalya at ginto pa. At napakaganda niyan kung ikaw ay makakapag-uwi ng ginto. Gaya ng mga naunang nagwagi, ang mga nakakakuha ng medalya o awards ay tinuturing na mga bayani sa kanilang mga bansa. At hindi lamang yan, marami pang pabuya ang naghihintay sa kanila. Nakita natin yan nung huling gold medalist natin, si Heidelin Diaz, ay nagkaroon siya na bigla ng bahay. Ika nga sabi ng iba, sana all. So yan ay totoo, talagang isang karangalan na magkaroon ng isang atleta o mga atleta na magbibigay ng karangalan sa ating bansa. At hindi lamang yan, sila ay tinatawag na distinguished sons or daughters ng kanilang mga bansa na mauukit na sa kanilang kasaysayan. Ngunit yan ay sa larangan lamang ng palakasan o ng sports. Pagdating sa ating kaligtasan o relasyon sa Diyos, hindi ito dahil sa pinakamagaling na atleta o pinakamagaling na mananampalataya o base sa kanyang mga nagawa o naabot na karangalan o ni kaloob na meron siya mula sa Diyos. Bagamat minsan na ginamit ni Apostol Pablo ang larawan ng palakasan gaya sa Hebreyo 12, talata 1 at iba pa, hindi ito patungkol sa kompetisyon sa larangan ng paglapit sa Diyos. At ang kamangha-mangha ay may masigit pang dakilang pagpapala pa ang inilaan na sa mga mananampalataya na itinuring na anak ng Diyos sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. At dyan ay samahan niyo ako po sa ating teksto ngayong umaga, sa aklat po ng Epeso, Kabanata 1, ang ating pong babasahin ay, ang ating pong focus ay verses 3 to 6 lamang, ngunit sisimulan natin sa verse 1. Epeso, Kabanata 1, talata 1 hanggang talata 6. Ito pong sinasabi, si Pablo, apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos sa mga banal na nasa Efeso at sa mga mananampalataya kay Kristo Jesus. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama sa Panginoong Hesukristo. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Tayo'y itinalaga sa pagkukupkop upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban, para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal. Ito ang pinagparang salita ng ating Diyos.
Ayon nga sa mga theologians, ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso ay tinuturing na pinakadakila at pinakamaganda sa lahat ng kanyang mga naisulat sa mga iglesia sa Bagong Tipan. Sabi nga ng mga iba't ibang theologians, sabi nga ni Martin Luther, kung ang sulat ni Apostol Pablo sa taga-Roma ay ang tinuturing na pinaka-importante, ito naman na sulat sa taga-Efeso ay tinatawag na sublimes and majestic. Ibig sabihin, pinakadakila at pinakamaganda. Yan ayon sa kay Dr. Martin Lloyd-Jones. Alam natin ang siyudad ng Efeso, ito ay napakatanyag na lugar doon sa isang Roman provincia. Siya ay sentro ng kalakalan at doon nga ay matatagpuan yung napakalaking rebulto ni Artemis. Yun ay tinuturing na seventh wonders of the world nung ancient times na yon. At doon pa lang, makikita na natin kung anong kultura na predominant sa lugar na yon. Ang pagan religion is very predominant sa lugar ng Efeso. At alam din natin na dito sa lugar ng Efeso, si Apostol Pablo ay nagugol na medyo mahaba-habang panahon kumpara dun sa mga iglesia na kanyang pinuntahan. He spent more than 3 years sa lugar ng Efeso at dito ay nakita niya na pag-aralan niya ang mga kultura at nagkaroon siya ng pagkakataon upang makasalamuha at maging pamilyar doon sa mga kapatiran doon. Ngunit kung titingnan din natin, kaya nga sinabi na ito ay, sabi nga ni Dr. Lloyd-Jones, the most majestic and sublimest is dahil isinulat to ni Apostol Pablo na wala siyang issue o major issue na kailangan i-address. Alam natin na karamihan ng sulat niya, ang primary reason kung bakit siya sumusulat, like sa Corinthians, ay kanina narinig natin yan, yung issue ng church division, even mga church immorality, discipline, even sa Thessalonians, yung wrong doctrine na dumating na ang Panginoong Yesus, at iba pa. Pero pagdating sa sulat niya sa taga-Efeso, ay wala siyang major issue na kailangan i-address. Ngunit hindi nangangahulugan na hindi malaga ang kanyang sulat na ito. Kaya minabuti ni Apostol Pablo nang gawin ng sulat na ito na parang isang manifesto o declaration. Alam natin pag sinabing manifesto o declaration, ito ay para sa mga mananampalataya na kung ano dapat ang layunin nila o ang layunin ng iglesia at paano nila ipapakilala ang iglesia, lalong-lalo na ang Panginoong Hesukristo. Sa madalit salita, sino ang iglesia? Paano nangyari o nabuo ang iglesia? Paano dapat ito kumilos? At kung ano ang misyon nito sa loob ng plano ng Diyos sa kanyang lahat na nilikha sa pamamahala ng Panginoong Hesukristo. Kaya pagkatapos ng customary o regular na pagpapambungad ni Apostol Pablo na pagpapakilala sa sarili, alam natin pag siya ay sumusulat sa mga about iglesia, nagpapakilala muna siya, di ba? Paul, an apostle of Christ, di ba? A witness of Christ. At pagbati sa mga kapatiran sa ngalan ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo ay dagliang dumiretso na agad siya sa pagbanggit ng pagpupuri sa Diyos at na mga pagpapalang ibinigay nito sa kanyang mga mananampalataya gaya nga sa ating binasa. Binanggit ni Apostol Pablo ang mga pagpapalang kaloob ng Diyos na nakaselyo sa Panginoong Hesus at aktibong pinangungunahan ng banal na Espiritu. Yan ang tema. Kung doon sa chapter 1, mababasa niyo yan. Pag dire-diretso makikita niyo yung active role simula sa Diyos Ama, ang Panginoong Hesukristo at ang banal na Espiritu. Ang sabi nga ng Puritan na si John Owen, ito sinalin ko lang sa wikang Tagalog, mula sa wikang Ingles, ang ating pinakamalaking hadlang sa buhay Kristiyano ay hindi ang ating kakulangan sa pagsisikap, kundi ang ating kawalan ng kaalaman sa ating mga pribileyo. No? So yun sinasabi ni John Owen, in short, maaaring nagsusumikap, we strive as believers, but we forget
the privileges that God has already given to the believers. Yan ang malinaw na gustong ipakita ngayon ni Apostol Pablo. At dito sa sulat na ito ay malinaw na pinamukha niya ang unsearchable riches ng Panginoong Yesus. Kung tatalong kayo sa Kabanata 3 at talata 8. At yan ang tutunghayan natin sa ating serye ngayong Agosto. At ito ang mensahe na nais kong ibigay sa inyo ngayong umaga. Ang mga piniling anak ng Diyos kay Kristo ay inuuna ang pagkilala at pagpapahalaga sa mapagpalang Panginoon na nauuwi sa pagpupuri. Pakiulitin, ang mga piniling anak ng Diyos kay Kristo ay inuuna ang pagkilala at pagpapahalaga sa mapagpalang Panginoon na nauuwi sa pagpupuri. Malinaw ang pagpapahalaga agad ni Apostol Pablo sa pagpupuri sa Diyos, kung saan do sa talata 3 lamang ay 3 beses na agad niyang binanggit ang salitang pagpupuri at pagpapala. Kung babasahin natin niya sa wikang Ingles, sa ESV version, na malimit natin ginagamit, ay 3 beses niya ang ginamit ang word, actually 2 times ang word na blessed at yung blessing, na ito ay hinango sa salitang Griego na eulogia, na ibig sabihin ay praise o purihin. So, kung titingnan na natin yan, dun nga sa English version, pinakauna, blessed kagad sinimula ni Apostol Pablo. At dito sa binasa natin, ayon sa Bible scholars, ay makikita natin na ang pagsulat ni Pablo sa mga taga-Epeso ay tila makalangit na pananaw. It was written on a heavenly vantage, hindi sa makalupang perspective. Bakit? Kasi dito ang nais ni Apostol Pablo ay maipakita kagad sa mga taga-Epeso, sa mga mananampalataya, na tingnan nyo, kayo ay may matinding pagpapala, na kayo ay may matinding kayamanan. Diba? Yan ang gusto niyang makita ng mga taga-Epeso. Kasi nga sila ay nasa gitna ng isang kultura na napaka-predominant ng pagan religion, ngunit wala ngang major issue so far sa mga taga-Efeso. Magkakaroon yun later na nung binanggit ni Apostol Juan sa Revelations 3. Pero hindi natin tatalakayin yon. But here, nakita natin na yun ang gustong unang gawin ni Apostol Pablo. Gusto niya ipakita na gaano kayo kapalad, gaano kayaman ang inilaan ng Diyos para sa inyo bilang mananampalataya. Bagamat tayo ay nasa lupa, pero tayo ay nasa Diyos na sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Nais ni Pablo na makita natin ang makalangit o spiritual na pagpapala na malimit ay hindi malinaw o hindi na-appreciate ng mga mananampalataya. Kaya maraming pagkakataon na ang buhay ng Kristiyano ay sinasabi nating tuyot or spiritually dry. Sa maraming Kristiyano kasi, pag sinabi ng patungkol sa katuruan ng Diyos, ang unang pumapasok malimit, do's and don'ts. Hindi natin may kakilala yan. Kaya maraming mananampalataya din, maraming mga unbelievers din, na pag gusto nating maabot, ay nako, yung mga yan hindi makabasag pinggan. Because they are thinking, they know that sa atin, ang nangingibabaw ay ang do's and don'ts. Pero hindi yan ang gustong gawin ni Apostol Pablo. Gusto niyang ipakita, napakapalad nyo. You have so much riches. At dito nga sa binasa natin, may 2 punto na pwede tayo makuha. Kung titingnan natin, kung babasahin natin talaga yung binasa natin, napakayaman. If we try to exegete this passage, it is so rich that it will take so much an effort to, so many messages to expose them. But gusto ko lang mag-focus sa 2 ngayong hapon. Una, ang pangunguna ng pagkilala at pagpupuri sa Diyos na nagpapala. Yan, malinaw na binanggit ni Apostol Pablo doon sa talata 3 hanggang 4. Ulitin ko, ang pangunguna ng pagkilala at pagpupuri sa Diyos na nagpapala. At ang pangalawa, pinagtibay at itinuring ng mga anak para sa kaluwalhatian ng kanyang biyaya. Pinagtibay at itinuring ng mga anak
para sa kalwalhatian ng kanyang biyaya. Pangunguna ng pagkilala at pagpupuri sa Diyos na nagpapala. Nabanggit ko nga na sinimula ni Apostol Pablo sa talata 3, sa pamamagitan ng pagpuri sa Diyos, ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang pagsamba, pagkilala at pagbibigay galang sa Panginoong Diyos. Ito dapat ang nangingibabaw na diwa sa bawat mananampalataya at sa iglesia, na sila ay iglesia na tunay na sumasamba sa Diyos at hindi pagpapala agad ang nasa isipan o prioridad. Yan ang katotohanan, yan ang malungkot na nangyayari. Pag sinabing tungkol sa Diyos, paano ako pagpapalain ng Diyos? At nakakalimutan ng bigyan ng parangal ng ating Diyos na nagpapala sa atin. At malinaw yan sa ginawa ni Apostol Pablo. Blessed, ang kanyang pambungad na salita. Kaya nang banggitin ni Apostol Pablo ang salitang ito na dapat purihin ng Diyos, ay idinugtong kaagad niya ito dahil idinugtong na agad niya na ito ay dahil lamang sa katauhan ng Panginoong Hesus, na kung saan ang mga pagpapala ay nangyayari ayon sa Kanya mula pa sa kalangitan. Nakita niyo pagkatapos ng blessed, idinugtong na kaagad niya ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. At dun nga sa talata 4, sinasabi na bago palikhain ng Diyos ang mundo, ay pinili na niya ang kanyang mga banal. Ang tinutukol dito ni Pablo ay ang covenant o tipan na nangyari sa tatlong persona ng Godhead. Narinig na natin yan maraming beses, lalong-lalo na sa ating Pastor Noel, na kung saan pinapakita, alam natin, in the Trinity, nandun ang Diyos Ama, siya ang nagplano ng kaligtasan. The plan of salvation, narinig na natin yan. Ang Diyos Anak, ang Panginoong Jesus, ang nagpatupad, siya ang nag-accomplish ng plan of salvation. At ang banal na Espiritu, ang siyang aktibong gumagalaw sa mga mananampalataya para makapagpatuloy sa pamumuhay na maging banal. So napakaganda ng planong yon. Yun ay pinag-usapan ng tatlong persona ng Diyos sa kalangitan bago pa niya nilikha ang mundo. Makikita natin na sa biyaya at karunungan ng Diyos ay nais ni Apostol Pablo na maging malinaw sa mga mananampalataya na maunawaan na ang kasalanan ay dapat mabigyang tugon. Doon sa sulat ni Apostol Pablo, ang perspective niya, ibinabalik na kagad niya yung mga taga-Epeso from the start of the creation, kung saan ay binanggit na ang pagkahulog ng tao sa kasalanan. At doon ay ginamit niya rin yung pagkakataon na yun nung sinabi niya na bago likhain ng Diyos, ang mga tao ay nakalaan na ang plano ng kaligtasan at ng kanyang pagpili sa mga tao na kanyang ililigtas. Kaya, gaya nga ng sinabi ko, nais pakita dito ni Pablo na dapat balikan ng mga mananampalataya ang isyu ng kasalanan na nangyari agad pagkatapos ng pagkalikha kay Adan at Eva, at kung mauunawaan ng mananampalataya ang tunay na isyu ng kasalanan na kung saan ay meron na palang plano ang Diyos kung paano mabibigyan lunas o solusyon ang kasalanan. Yung tinatawag nating mula pa sa eternity past. Tunay na mamamangha ang isang mananampalataya. Have you thought of that? How could have God planned or have that degree of election, that plan of salvation, dun pa lamang bago niya likhain ang tao? Wala pang kasalanan, tandaan natin. Pero nandun na kaagad ang plano ng Diyos. Kaya nung binanggit ito ni Apostol Pablo doon sa kanyang sulat, mahahamon ngayon ang isang makakabasa nito. Paano kaya ginawa ito ng Diyos? Bakit kaya? At gaya nga na sinabi ko, nakita natin yung role ng bawat persona ng Diyos, Ama, Anak, at Banal na Espiritu. At bagamat ito ay hindi malinaw na nakasulat sa Biblia sa pamamagitan ng pagsasalaysay
explicitly. Hindi niyo mababasa yan na nag-usap ang Diyos Ama at ang Diyos Anak at ang Banal na Espiritu. Wala sa banal na kasulatan yan, yung account na ganon. Ngunit sa mayamang probidensya ng Diyos, ang katotohanan ito ay naunawaan ng mga apostol, gaya nito ni Apostol Pablo, na ngayon ay nakikinabang tayo maging ang mga theologians na pinapaliwanag sa atin kung ano to ang plan of salvation na ito. At tunay na kamangha-mangha ang pangyayaring ito na kung tutuusin na hindi kayang arukin ng ating isipan. Marami ang humahamon sa katotohanan ito, lalo na ang mga hindi kumikilala sa Diyos. Pinipilit nilang hanapin sa banal na kasulatan ang malinaw na mga talata na nagsasaad dito. Ayaw nilang tanggapin ang katotohanan na sa kaliitan o kababawan ng isipan ng tao ay hindi kailanman niya maaarok ang kaisipan o karunungan ng Diyos. Malinaw yan na sinabi sa Roma 11:33 to 34 or kahit sa Psalms 92 verse 5, even Isaiah 40:28, malinaw na sinasabi sa mga talatang ito na hindi kayang maabot ng tao ang kaisipan ng Diyos. Kaya hinahamon tayo nito, tinatawag tayo nito naman ng palataya. Ang sinasabi ng iba, kailangan ba maging blindly obedient kayo? Ngunit hindi. Hindi yan ang sinasabi sa atin ng Diyos. Aminin natin ang kababaan natin, wala tayong kakayanan, at ang kataasan ng Diyos. At ang naging pribileyo na tayo ay pinili ng Diyos simula pa man bago likhain ang mundo. Kaya, at malinaw na ibinalik niya sa Diyos Ama kung saan kanino nagmula ang lahat, ang kaluwalhatian at papuri na nararapat lamang sa Kanya. Kaya ito naging pambunga ni Apostol Pablo. Siya mismo, he was amazed, he stand in awe before God, kaya sabi niya, blessed is the Lord. Dapat ganun ang ating diwa. Diba? Kasi, have you ever thought, why did you reach me, Lord? Bakit mo ko sinama doon sa plano mo? Diba? Isasabihin na iba, bakit hindi ako kasama? Pero tayo, bakit ako? Kaya malinaw ang sinasabi dito, ang iniligtas na makasalanan na itinakdang mananampalataya ni Hesus Kristo ay inuunang bigyan kapurihan ang Diyos dahil sa mga pagpapalang nakalaan o binigay na sa Kanya mula pa sa kalangitan man. Nandun na yung unang pagpapala, pinili ka ng Diyos. At maya-maya, dadaanan natin yung mga kayamanang yan. At ang isa nga dyan, maya-maya, ay ang pagpili sa atin bilang anak. Pagturing sa atin bilang anak. Malinaw ang tungkulin ni Apostol Pablo para ipakita ang katotohanan ito at paalalahanan ang mga kapatiran sa Efeso. Gaya na binanggit ko kanina, alam natin ang background ng Efeso na bilang kilalang siyudad. At kung hindi nga papaalalahanan ni Apostol Pablo na kung paano pinagpala ang mga sila bilang mananampalataya sa lakas ng impluwensya ng pagan religion doon, kung walang kayamanan na dapat panghawakan ng mga mananampalataya, ay madali silang maaakit ng mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sila bilang mga itinuring na espiritual na dahil sila ay mananampalataya ng Panginoong Hesus, ay dapat itinutuon ng kanilang mga atensyon sa espiritual na mga bagay. Hindi nila inuubos ang kanilang mga lakas o oras sa mga makamundong mga bagay. Yan ang malinaw na nais ni Apostol Pablo. Hindi sinasabi ni Apostol Pablo na tayo ay maging insensitive na sa mga nangyayari sa paligid natin. Kailangan pa rin natin maging aware sa mga balita para alam natin kung paano tayo magre-responde. Ngunit bilang mga alagad ni Kristo, alam natin na mga nangyayari sa paligid, lalo sa mga kasamaan, ay bunga lamang ng pagiging makasalanan ng tao. Kaya kahit anumang gawin na pagsusumikap o magandang layunin ng pagpupursige ng tao na malutas ang mga kasamaan o mga problema sa mundo, ito ay hindi rin nangyayari dahil hindi natutukoy ang tunay na ugat ng kasamaan.
Yan ay ang pagiging makasalanan ng tao. Kaya nga binanggit ni Apostol Pablo yung perspective doon sa creation account. Kailangan makita ng tao na ako ay makasalanan, ako ay pinili, na kahit anong gawin ko, lalong-lalo ng mga hindi makasalanan, no? Mangyayari pa rin ang problema. Hindi malulutas yan dahil nahandun pa rin ang kasalanan. At bilang isang iglesia na hinirang ng Diyos, ang tungkulin ay ipakita at ipamukha sa tao na ikaw ay isang makasalanan at ikaw ay may pag-asa sa Diyos sa katauhan ng Panginoong Yesus. Dapat nating maunawaan na tayo'y biniyayaan na ng mga pagpapala ng Diyos mula sa kalangitan na dapat nating gamitin para ipakilala siya at bigyan ng pag-asa mga makasalanan. Kung yan ay hindi malinaw sa atin, ay magiging tuyo o malamya ang paglakad natin sa mundong ito bilang mga tagasunod ni Kristo. Dahil hindi natin nagagamit yung kayamanan na yun Hindi natin na-appreciate. Ang tingin natin sa sarili natin, maging ang mga hindi mananampalataya, di ba? Ay, mga Kristiyano, hindi makabasag pinggan yung mga yan, hindi yan makikipag-inom sa atin, hindi yan magnanakaw ng pera, kaya hindi sila umuunlad. Yan ang tingin ng mga maraming tao. Pero hindi alam natin, ang kayamanan natin ay hindi sa material na bagay. Ang kayamanan natin, yan ang malaking pagpapala, yan ang malaking blessing na in-announce si Apostol Pablo, ay ginawa na sa langit pa man. Kayamanan na unperishable. Mahirap isipin, di ba? Napakahirap. Ngunit yan ay nireveal na ng Panginoong Yesus sa mayaman niyang biyaya. Gaya nga doon sa sinabi, doon sa talata 5. At kung ang mananampalataya ay patuloy na mananahan sa mga nangyayari sa mundo, ay makakaligtanan niya ang mga pagpapalang binigay ng Diyos sa kanya. Yan lamang ang sinabi ko. Nakakalungkot. Minsan, dumarating tayo sa puntong yon. Na nakikita lang natin, masyado tayong short-sighted, we forget to see the richness that God has given to us. Kaya itong hamon ko sa iyo, balikan mo ang kadakilaan ng spiritual na pagpapala na sa una pa may nilaan na sa iyo ng Diyos mula sa kalangitan pa na dapat magbunsod sa iyo ng masidhing pagpuri at pasasalamat sa Kanya. Uulitin ko, balikan mo ang kadakilaan ng spiritual na pagpapala na sa una pa may inilaan na sa iyo ng Diyos simula sa kalangitan pa man na dapat magbunsod sa iyo ng masidhing pagpuri at pasasalamat sa Kanya. Yan ang malinaw na mensahe ni Apostol Pablo na pinangunahan niya ang kanyang sulat sa pagbanggit ng makalangit na pagpapala sa mananampalataya. At lalo pa niyang pinatingkad ito nang banggitin niya ang pagkupkop ng Diyos sa mga nakay Kristo sa talata 5. At dito tayo pupunta sa pangalawang punto na binanggit ko kanina, pinagtibay at itinuring ng mga anak para sa kaluwalhatian ng kanyang biyaya. Excuse me. Sa binasa natin sa talata 5 ay malinaw na sinabi ni Apostol Pablo na tayo ay itinuring ng mga anak ng Diyos dahil sa Panginoong Yesus. Ngunit ang isang malaking katanungan, paano nga ba nangyari ito? Malinaw na ito ay dahil lamang sa mabuting kalooban ng Diyos. Yan ang sinabi niya sa talata 5, di ba? At ito ay para sa ikapupuri ng mayamang biyaya ng Diyos na pinagkaloob niya sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Andun na yung grace, no? Yung mayamang biyaya, yung maluwalhating biyaya. Pinatingkad yan ni Apostol Pablo. Makita niyo kung paano niya sinalansan. Pinuri mo ng Panginoon, tapos nandun na yung predestination or yung pagpili ng Diyos at ngayon nga, anak na, at pinakita pa sa biyaya. Sa susunod na mensahe, Lord willing, ay ipapakita ko yung susunod kung paano sinalansan ni Apostol Pablo ang pagpapakita ng kayamanang ito. Ngunit again, paano nga ba ulit nangyari ito? Narinig na natin ang decree of election.
Malimitan natin narinig yan. Ito ay sa kalangitan pa man, ay meron ng pinili o itinalaga ang Diyos sa mga tao na magiging kabahagi ng kanyang kaharian. Malinaw yan na sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 8:29. Basahin ko lang, sapagkat ang mga nakilala niya nung una pa, ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. So, malinaw yan. Naandun na ang decree of election, ngunit sa decree of election na yan, ay maraming kontrobersya ang lumalabas. O pagtatatalo-talo, pag pinag-uusapan ng bagay na ito. Papahapiawan ko lang na konti para maunawaan natin yung konteksto. Ang iba ay ang sinasabi na ang pagpili ng mga hinirang ay bago sa permisyon ng pagkahulog o pagkasala. Ibig sabihin, pinili na ng Diyos yung kanyang ililigtas bago pa magkasala ang tao. So, ibig sabihin, in-exercise ang Panginoon, ng Diyos Ama, ang kanyang pagiging soberano at makapangyarihan. So, ibig sabihin, parang kapritsyo lamang. Ngunit alam natin, hindi ganon ang ating Diyos. At yan ay, again, this is a doctrinal or theological term. Yan yung tinatawag na supralapsarian. Merong counterpart yan. Kung ito naman ay patungkol sa infralapsarian. Dito naman, mas nakikita ay ang pagpili ng Diyos ay nangyari pagkatapos ng permission ng pagkahulog o pagkasala. Pagkakaiba yan na yung supra, the decree of election happened before the permission to fall. Ang infralapsarian, the decree of election happened after the permission to fall. At tayo bilang mga miyembro ng Reformed Baptist, ang tinitindigan natin dyan ay ang infralapsarian. Bakit? Dahil doon mas nakikita ang kinang ng biyaya ng Diyos. Yun ang sinabi ni Apostol Pablo dito sa binasa natin sa talata 5. Sa kalumalwalhating biyaya ng Diyos, mas naha-highlight yung covenant of grace. Dahil nagkasala ang tao, pero nakalaan na may pinili ang Diyos na mga makasalanan na makakasama niya sa kanyang kaharian. At nakilala nga niya, yung tinatawag na sa English, na foreknew beforehand, sa Roma 8:29, na sinabi ko nga kanina, ang pinapakita rito, ang nangingibabaw dito, ay ang pag-ibig ng Diyos. Hindi dahil alam ng Diyos kung sino ang susunod doon sa mga ililigtas niya, ngunit ang nagtulak doon, ang nagbunsod doon, ay ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ba kamangha-mangha? Hindi tayo kaibig-ibig, ngunit ang pag-ibig ng Diyos ang nagbunsod para pumili siya ng kanyang mga hinirang at gaya ng sinabi, itinuring niyang mga anak. Yan ang gustong maging maintindihan ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. Kasi hindi malinaw sa kanila eh. Marami sa atin, kanina nga, diniscuss siya ng ating pastor, kahit sa ating Sunday school, na save ka lang, okay na. Diba? Pupunta na ako sa langit. But we don't know, we forget that there is so much riches na ibinigay ang Diyos na inihanda para sa ating mga mananampalataya. Kaya ba na, at again, siguro tatanungin nyo, paano kaya ginawa ng Diyos? Bakit kaya? Again, babalikan ko lang yung sinabi ko kanina. Kaya ba natin arbutin o maarok ang isipan ng Diyos? Kaya ba natin maunawaan ang kanyang mga ginawa? Malinaw ang sinabi niya. Binanggit ko na kanina yung ilang mga talata. Ngayon, kakathalang ulit ako sa Isaiah 55:8-9. Sabi nga dito, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi nyo pag-iisip, ni ang inyong mga pamaraan ay aking pamamaraan, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paano ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking pamamaraan ay higit na mataas kaysa sa inyong mga pamamaraan at ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. Malinaw, no? There's a big disparity or discrepancy between the mind of God and His works
At tayo, kailangan tanggapin natin, hindi natin maabot yon. Pero sa sinabi ni Apostol Pablo, nandiyan na ang mayamang biyaya ng Diyos sa katauhan ng Panginoong Hesukristo. Ang linaw, di ba? Walang issue na ina-address si Pablo, gaya ng binanggit ko kanina, ngunit nililinaw niya na ang kayamanan na ibinigay na ng Panginoong Diyos sa atin sa Panginoong Yesus. Unang-una, yung mga kayamanang yon, tayo ay mga pinili na at itinuring na anak pa. Saka makakakita nun. Pwede namang may inampon, pero hindi tuturing na anak. Second class ka lang. Tayo, lahat ng pabor, lahat ng pagpapala sa Panginoong Hesus, atin na rin. Hindi ba kamangha-mangha yun? Mahirap arukin, pero sa biyaya ng Diyos, ito na ang Ebanghelyo. Ito na salita niya, at yan ang nawa ang mga absorb natin. Kaya ang malinaw na tinuturo nito ay ang mga mananampalataya, dahil itinuring na anak ng Diyos, ay tunay na mapalad dahil kasama siya sa mga pagpapalang inilaan sa simula pa man sa kalangitan. Ang linaw, di ba? Kasama mo na ang Panginoong Yesus, anak ka na. Hindi ka kaibigan lang. Oh, of course, kaibigan tayo, pero anak ka na rin ng Diyos. Yan ang sinabi ni Apostol Pablo dito sa binasa natin. Siguro, familiar tayo sa mga inadopt. Ano? But would we know na yung mga sikat na tao, si Bill Clinton, no? Nelson Mandela, Steve Jobs, these men are all, or were all adopted. Siguro, one way or another, si Clinton, namatay yung tatay niya in a car accident, and he was adopted by I think stepfather. Ang apelyido niya originally is Blight. Nung inadopt niya yung family name na Clinton. And we know kung paano naging sikat si Clinton. Of course, with scandals. But would we know that he had the highest rating among the U.S. president history because of what he did in the U.S. economy? We also know what happened to Mandela. After being in prison for many years, pero nung siya'y mapalaya na naging presidente, at naging key figure sa Africa. Namatay yung kanyang tatay nung siya ay 12 years sa lung diseases. And Steve Jobs, dinisown ng magulang, pinaampon dahil ang tatay niya ay isang Muslim. Pero, pagamat sa mundo yan, ginamit pa rin sila ng Diyos para makinabang ang maraming tao. Ngunit yan ay sa larangan lamang ng mundo. Tayo, tinuring ng mga anak ng Diyos, inampon o inangkin, hindi para sumikat, ngunit para makinabang sa mga kayamanang inilaan na sa kalangitan para sa atin. At dapat nating samantalahin yon at ipakilala ang Panginoong Yesus sa mundo para sila man ay magkaroon ng pag-asa at matamasa ang kayamanang iyon. Yan ang malinaw na mensahe ng Panginoong Yesus nang binanggit niya yung kwento patungkol sa rich man at kay Lazarus, doon sa Luke 16, di ba? The rich man had everything, all the riches, fame, power, materials, but when he died, he was miserable. At yun ang kalagayan ng isang hindi kumikilala sa Panginoong Diyos. Nakakalungkot na marami pa din ang mga mananampalataya na ang tila namumuhay na parang napakamiserable, na kanilang buhay ay tila wala ng pag-asa. Nangyayari ito dahil malimit ang kanilang pananaw ay hanggang sa mundo lamang. Tunay na pag ang naging basihan ng iyong pag-asa ay ang material na kayamanan ng mundo, ikaw ay magugupo. Ang mga salapi ng mundo, ang mga katanyagan na natatamasa, ang mga kapangyarihang ayaw bitawan ng mga nakaupo, lahat ng mga ito ay mauupos. At ikaw na patuloy na kumakapit sa mga ito ay magiging miserable dahil bukod sa iyong walang sawa o kakontentuhan ng paghabol sa mga ito, ikaw ay mapapagod at mauupos din at mababaon din sa limot ng alaala. Yan ang malinaw na gustong paalala ni Apostol Pablo. Kaya ang hamon ko sa iyo ay ito,
Mamangha ka at magkaroon ng kapayapaan bilang itinuring na anak ng Diyos dahil sa kasiguruhan ng kanyang pagpapala mula noon pa man sa kalangitan hanggang sa walang hanggan. Ulitin ko, mamangha ka at magkaroon ng kapayapaan bilang itinuring na anak ng Diyos dahil sa kasiguruhan ng kanyang pagpapala mula noon pa man sa kalangitan hanggang sa walang hanggan. Ito dapat ang nananalaytay sa ating mga kaisipan at sa ating mga puso, mga kapatid. Hindi dapat tayo mainggit o manlumo sa mga nangyayari sa paligid natin na gumugupo sa mayamang diwa ng kabutihan at dakilang biyaya ng Diyos. Ang iglesia, ang tanging grupo o ang institusyong itinatag ng Diyos mismo dahil ito ay bahagi ng kanyang kaharian. Marami man ang mga hamon o dagok na dumadating sa iglesia at sa mga kasapi nito, ngunit hindi tulad ng mga institusyong pangmundo na umaasa lamang malimit sa nauupos na kayamanan, tayo ay may hindi nauubos na kayamanan, lalo na sa mayamang biyayang patuloy na pinagkakaloob ng Diyos. At iyan ay mananatiling atin kahit magbalik na ang Panginoong Hesus, dahil makakasama natin ang Diyos ng walang hanggan sa makalangit na kaharian na kanyang itinakda sa mga mananampalataya. At ito ang hamon namin sa mga dumadalo sa amin na hindi pa kumikilala sa Panginoong Hesus. Nandito ka man, nandiyan ka sa online, ikaw na hindi nagpapasakop sa Kanya. Hindi ka ba naaakit sa ganda o kung anong merong kayamanan ang mga mananampalataya? Maaring marami kang material na pagpapala sa mundong ito, ngunit ang mga iyan ay hindi magtatagal at mauupos din. Nawa makita mo ang kayamanang walang hanggan na pinagkaloob na ng Diyos sa mga tunay na kumikilala at nagpupuri sa Kanya. Nawa hindi mo malampasan ang pagkakataon ng tuwinang paanyaya. Pamilyar tayo sa mga Puritans. Mga Puritans gaya nila John Knox, John Owen, Thomas Goodwin, marami pang iba. Sila ay namuhay na may mahigpit na pagkapit sa mga katuruan ng Diyos. Para sa kanila, ang hindi pagsunod sa mga alituntunin ng Panginoon, lalo na sa kanilang pamumuhay, ay malaking paglalapastangan sa kabanalan ng Diyos. Hindi sinasabi na sila ay nabuhay ng walang kasalanan o ng kaperpeksyonan. Ngunit mahirap man ang kanilang pinagdaanan, meron silang kagalakan sa kanilang paglakad sa mundong ito dahil malinaw sa kanila ang kayamanan na ibinigay na ng Diyos. Tayo man ay nasa atin na ang kayamanang iyon na tunay na higit na sagana kaysa lahat ng ating hiningi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagana sa atin. Yan ang sinabi ni Apostol Pablo sa Efeso 3:20. Napakagandang passage yan. Actually, isang doxology yan. Bilang itinuring ng mga anak ng Diyos, nawa ay magbunsod ito sa atin ng tunay na pagpupuri, pagpapasalamat at pagpapakilala sa ating banal at dakilang Diyos. Tayo po ay tutugon sa ating panghuling awit sa hapong ito ng himnong magalak at nagpupugay, isang pagsasalin ng himnong Joyful, Joyful We Adore Thee. At doon nga po, sa sinasabi nga po sa ikatlong talata, basahin ko po, O Diyos kang mapagpatawad, Diyos na mapagbiyaya, bukal ka ng kasiyahan, pahinga ng kaluluwa, Diyos Ama at Hesukristo, O Diyos ng pagmamahal, turuan niyo mag-ibigan, kamtan yung kagalakan. Malaya na tayo yung matatawag ang ating Diyos na Diyos Ama dahil tayo ay inangkin niya bilang mga anak, binigay sa atin ang kayamanan na katulad na meron ng Panginoong Hesukristo. At tunay na sa pribilehiyong ito, nawa ang magbunsod sa atin ay masidhing pasasalamat at pagpupuri sa ating Diyos. Tayo ay magsitayo at umawit sa ating Diyos ng himnong itong magalak na nagpupugay. Langin.
O aming dakilang Diyos at banal na Amang nasa langit, tunay nga po kaming namamangha sa kagandahan ng inyong salita. Salamat po, Panginoon, sa aming napagbulay-bulayang katuruan na isinulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. Salamat sa kagandahan ng paalala na kami na inyong mga pinili na, Panginoon, bago nyo pa likhain ang mundo, ay tunay na mapalad dahil meron na kaming mga kayamanan na inyong nilikha sa sangkalangitan na dapat naming i-enjoy, Panginoon. Salamat sa paalalang ito dahil kami bilang mga mahihina ay tunay na nasasadlak sa aming kababawan ng aming mga pag-iisip, minsan ng kababawan ng aming pananampalataya, na kaming mga niligtas mo na ay meron ng mga pagpapala, makalangit na pagpapala, spiritual na pagpapala, lalong-lalo na nakasama namin ang Panginoong Yesus. Salamat sa katotohanan, aming Ama, na kami ay pinili mo bungad dahil sa iyong masidhing pag-ibig, hindi dahil sa mga kung anong gagawin namin mga kasalanan o anumang kabutihan man. Hindi mo kami sinukat sa pamamagitan nun, ngunit ang pag-ibig ang nagbunsod sa iyo para kami ay abutin, marinig ang ebanghelyo at tawagin sa pananampalataya sa Panginoong Yesus. Tunay nga, O Diyos, napakaganda ng inyong maluwalhating biyaya. Nawa ito ay tunay na panghawakan namin. Nawa ito ay maging diwa namin, mananalaytay sa aming pagkatao bilang mananampalataya sa mundong ito. Na kami ay makalakad na may kabanalan, na may pagsunod sa inyong mga katuruan. At tunay na ipakita namin sa mundo kung gaano kaganda ang ebanghelyo, ang kaharian ng Panginoong Hesukristo. Nawa hindi kami manghina, hindi kami mahiya, O aming Diyos, na minsan, na malimit, maaring kami tumatanggap ng pag-uusig. Ngunit magbunga ito ng hamon sa amin na lalong magpakalalim sa inyong salita at handang ibahagi ang ebanghelyo sa mga nakakasalamuhan namin. Ito ang mensahe ni Apostol Pablo, Panginoon, upang palakasin ang mga kapatiran sa Epeso at yan din ang nananatiling mensahe sa aming mga mananampalataya. Dahil kami ay may pribilehiyong ito na tuwing araw ng linggo, bukod sa aming pangsariling pagbubulay-bulay na inyong salita, ay buhay ang inyong banal na kasulatan na nangungusap sa amin na ito ang aming kayamanan at tangan-tangan habang kami ay nasa mundong ito. Maraming salamat po, aming Ama. Tunay nga ay nawa na puri ka namin at nawa ay maging sambit lagi ng aming pagkatao na purihin ka, na tuwing sa paggising namin tuwing umaga ay magpasalamat dahil sa mayamang biyaya na patuloy na pinamamalas mo sa amin. At nawa ang pag-ibig na pinamalas mo sa amin ay siya rin pag-ibig na ipabalas namin sa mga kapatiran dahil kami ay pinagpalang ituring yung mga anak sa inyong kaharian. Maraming salamat po muli aming Ama sa mga natitira naming gawaing sa ngayong hapon, lalo na ang pagsasalaala namin ng Lord's Supper. Nawa ay mapuri ka namin at maging pagpapala ito sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po aming Diyos at ang lahat na ito ay tinataas po namin sa inyo sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.